Sabi ni Gilbert, senador at mga congressman daw ang dapat nabawasan ng sahod. Ang tanong, magkano bang sinasahod ng mga senador at congressman? Sa nakaraang video, pinaliwanag natin na hindi gumugulong yung panukalang batas na magtataas ng sahod ng mga manggagawa. Kaya tingin natin para sa mga congressman, sapat daw yung sahod nating mga manggagawa. Mula dito, naungkat kung magkano ba yung sinasahod ng mga congressman at hinamon natin sila na mamuhay sa minimum wage para patunayan na kasya ang sinasahod ng mga manggagawa sa isang buong araw. Tinatakda ng saligang batas yung dapat na sahurin ng mga public officials. Kabilang dito yung presidente, vice-presidente, mga senador, mga kongresista at mga mahistrado ng Korte Suprema. Naisulat din sa Article 18, Section 17 ng 1987 Constitution yung corresponding salaries ng mga public officials. Sabi sa provision na yon, the President shall receive an annual salary of 300,000 pesos. Para naman sa Vice-Presidente, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice, tatanggap dapat sila ng 240,000 na annual salary. At para naman sa mga senador at kongresista, tatanggap naman sila ng 204,000 pesos annual salary. Ngayon, para maging ganap at unified yung sistema ng pagtatakda ng sahod ng mga kawani ng gobyerno, kabilang na yung mga public officials, na isa batas yung Compensation and Position Classification Act of 1989 o mas kilala natin sa tinatawag na Salary Standardization Law. Dito sa Salary Standardization Law, ang salary grade ng mga senador at congressman ay nasa salary grade 31. Ngayon, kung titignan natin yan sa kasalukuyang salary schedule sa ilalim ng Salary Standardization Law 5, pumapatak na 217,000 hanggang 318,000 pesos ang monthly na sinasahod ng mga senador at congressman. Hindi pa kasama dyan yung mga bonuses na natatanggap ng mga senador at congressman. Siyempre, hindi pa kasama dyan yung abutan sa loob ng Senado at Kongreso. Hindi pa rin kasama dyan yung mga proyekto ni senator at ni congressman. Kaya kung susumahin natin, hindi lang 217 hanggang 318,000 pesos ang kinikita ng mga senador at congressman buwan-buwan. Kaya yan siguro yung dahilan kung bakit sinabi ng mga congressman na sapat daw yung sinasahod nating mga manggagawa. Kasi sila, daan-daang libo yung kinikita buwan-buwan. Di naman nila danas yung hirap nating mga manggagawa na pagkasahin yung minimum wage sa pang-araw-araw na gastusin. Di rin nila alam yung pagbale, pagdilihensya at paggawa ng diskarte para lang mapagkasya yung gagarampot na sahod sa isang buong araw. Alam niyo, di naman necessarily na masama na malaki yung sahod ng mga congressman at mga public officials natin eh. Yun ay kung ginagawa rin nila yung trabaho nila ng maayos. Yun ay kung gagawa rin sila ng mga kapaki-pakinabang na mga batas para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Ang problema, laki-laki na nga ng kinikita nila, basura pa yung serbisyo na natatanggap natin.